Hello. Yan. Praise God po. Tayo ay pinagpala ng Panginoon dahil tayo ay nandito. Buhay, malakas, walang sakit. Yung may mga masakit, gagaling na at magaling na. Amen o? Yan. Tayo mag-pray. Yes, Lord. Panginoon Diyos, salamat po sa espesyal na gabi, Panginoon Lord. Espesyal ito sapagkat gugunitain namin, Panginoon Lord, ang isa sa pinaka-mahalagang salita na binigkas mo bago mo naranasan at bago ka, Panginoon Lord, mawala o namatay sa sanlibutan ito. Panginoon, salamat po dahil kayo ang Diyos na nakilala namin. Kayo ang Diyos na nagpahalaga, nagmahal, at talagang hindi lang, Panginoon Lord, nagmahal sa pamamagitan ng salita. Ito'y ginawa mo sa amin, pinatunayan mo sa amin, Panginoon Lord, na ang gagawin mo, Panginoon Lord, sa krus ng Kalbaryo ay para sa ikaliligtas namin, Panginoon. I-bless mo, Panginoon Lord, ang mga puso na nandito. I-bless mo rin po ang mensahe mo. Salamat na ito'y tumimo, ito'y manahan, at ito, Panginoon Lord, ay magbigay ng pakahulugan sa buhay namin, Panginoon Lord. Nang maalala namin lagi, Panginoon Lord, na hindi basta-basta ang ginawa mo, Panginoon Lord. Lalo ngayong ginugunita, Panginoon O God, ang mahal na araw, Panginoon O God. Maraming salamat sa iyo namin tinataas, Panginoon Lord. Ang gabing ito, ang mensaheng ito ay nawa, ay patuloy, Panginoon Lord, na manahan sa aming mga puso. Sambahin ang iyong banal na pangalan at patuloy na dalangin ko, O God, na mensahe mo sa gabing ito ay patuloy, Lord, na magrema at mangusap sa puso ng bawat isa. In Jesus' name, Amen. Amen o. Tulad ng sinabi ko nung Sunday, ito ho mensahe natin ay, ito ho ay pinamagatan natin ng 7 palabras. Yung salitang 7 palabras ay salitang Espanyol. Tama ho ba? Alam naman natin pag sinabi 7 kasi ginagamit din natin itong mga Pilipino, yan ho ay 7. Ang palabras ay winika o sinalita. So 7 winika. Yan. Pero yan ho, lalagyan ho natin yan ng pinaka-title natin. Ang mensahe ho natin ngayon ay patungkol sa 7 huling sinalita ng Panginoong Hesus. Yan ho yung tinatawag sa sanlibutan na 7 palabras. Okay bakit ho ito napakahalaga? Sabi dito napakahalagang pag-usapan at pag-aralan ng mga huling sinabi ng Panginoong Hesus bago siya namatay. May mga dahilan po yan. Isa sa mga dahilan, sapagkat dito natin malalaman kung ano ang dapat na ugali ng isang tao sa panahon na siya ay Sa panahon na siya ay nag-iisa, nilalait, nahihirapan, hinuhusgahan at iniwan. Tayo ho, ibang response natin sa panahon na tayo ho ay nag-iisa, nilalait, nahihirapan, hinuhusgahan, iniiwan, iba ho ang ating hong tugon sa panahon. Pero ngayong araw na ito, ngayong gabi na to, titingnan natin yung napakagandang example na iniwan ng Panginoon kung paano niya hinarap ang lahat ng ito na may maganda pa ring asal. Kaya ho ba natin? Halimbawa, hinusgahan ka. Ano kaya ang response ng mga tao, mga anak ng Diyos pag hinusgahan tayo? Di ba ho ang ating hong tugon ay masama rin. Paano ho kung tayo ay nilalait o nahihirapan sa buhay, kakalas na mo ba tayo? I-deny na ba natin ang Diyos? Hindi na ba tayo magpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos? Lalo na kung ganito, nasa bingit ng kamatayan. Kung babalik tayo sa senaryo kung saan ho ipapako ang Panginoon o sa senaryo ho na ipagkakanulo siya ni Judas, siguro ngayong araw na ito ay yung preparation. Tama ho ba? Kailan ho ba nag-umpisa ho ang paghuli sa Panginoon? Hindi nyo rin alam. Di ba bukas? Tingnan natin sabi dito nasa bingit ng kamatayan. Tingnan natin Okay, umpisahan na agad natin. So 7 ito, at bawat salita na binigas ng Panginoon ay hindi lang basta niya sinalita, kundi ito ay magbigay sa atin ng aral sapagkat may mensahe ito. Bawat isang salita ng Panginoon ay may mensahe. Isipin nyo, mamamatay na lang ang Panginoon, nag-share pa siya, nag-preach pa siya ng mga matatalinhagang salita at purihin ng Panginoon, inireveal ito sa atin para malaman natin. Unang salita, hindi ito in order kasi ang iba may misa na una yung pangalawa, pero ito yung 7 mismong salita ng Panginoon. Lucas chapter 23, verse 34. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginawa o ginagawa. Nung narinig ito ng mga tao, sinabi ng Panginoon, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginawa. Akala ng mga tao ay bastang salita lamang ito, pero ganito ang ibig sabihin niyan. May mga kahulugan ho yan. Ang sinasabi ng Panginoon na, Ama, patawarin mo sila, sinasabi ng mensaheng ito sa unang salita ng Panginoon Hesus. Sabi niya dito, sinusunod dito ng Panginoong Hesus ang turo niya mismo patungkol sa turong ibigin natin ang ating mga kaaway. Isipin nyo, ang Panginoong Hesus, sinaktan na siya, pinalo siya, at talagang pinako sa krus,
Pero ang sabi niya dito, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginawa. Pinapakita dito na sinusunod ng Panginoong Hesus ang kanyang turo na ibigin ang kaaway. Kaya mo ba natin gawin yon? Nasa panahon na tayo sinasaktan o sa panahon na may mga taong umaapi sa atin, maaalala natin ang mensahe itong ibigin ang kaaway at ang sasabihin natin sa ating Panginoon, Diyos, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Isipin mong maiisip pa rin ng Panginoon na patawarin yung mga taong nanakit sa Kanya. Dahil bakit to? Sinabi niya mismo at tinupad niya yung tinuro niya. Pangalawa, sabi dito, hindi nagtanim ng galit ang Panginoon sa mga taong nanakit sa Kanya, bagkus ay pinatawad pa niya. Napakaganda ng meaning ng unang salita, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang Panginoong Hesus ang tagapamagitan sa tao at sa Diyos. Amen o ba? Ang krus na ito, ang Panginoong Hesus na ito na nasa krus, ay nagre-represento ng isang tagapamagitan. Pag sinabing tagapamagitan, para siya yung abogado natin, na sa panahon na may uusig sa atin, may magsusuplong sa ating kasalanan sa Diyos. Ibig sabihin, kasalanan natin, isusumbong tayo sa Diyos, meron tayong tagapamagitan na lagi magkukubli sa atin at lagi hong haharap at siya hong magtatanggol sa atin. Si Jesus ang ating tagapamagitan. Amen po ba? Napakasarap sa pakiramdam, may tagapamagitan ka sa langit. Kapakanan pa rin ng mga kasalanan ang nasa isip niya. Yung sinabi niyang, Ama, patawarin mo sila, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginawa. Isipin niyo yung kapakanan pa rin ng mga tao na dapat ng parusahan ng Diyos ang iniisip niya. Amen o? Hindi nila lubos na alam ang kasamaan sa pagpapako sa Panginoong Hesus dahil hindi nila lubos na kilala ang ating Panginoong Hesus bilang banal at matuwid na anak ng Diyos. So sabi ng Panginoon doon sa dulo, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pag tinignan mo naman, sa literal, halimbawa, pinalo ang Panginoon, pinadakip, ibinenta ni Judas, tapos ang sabi ng Panginoon na para ikubli ang mga taong makasalanan, sabi niya sa Diyos Ama, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Samantalang kitang-kita literal, kung paano hinuli, kung paano sinaktan, sa ating literal na mata, alam ang kanilang ginagawa. Pero sabi ng Panginoong Hesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa, sapagkat hindi nila kilala si Jesus. Sabi ng Panginoong Hesus na nandito sa sanlibutan, siya ang bugtong na anak ng Diyos, hindi siya pinaniwalaan ng mga tao, dahil doon ang tawag sa kanya, tinawag siya sinungaling. Bakit giniklaim niya na siya yung anak ng Diyos at siya yung Mesias, samantalang siya naman talaga. Amen o? So ang mensaheng ito sa kabuuan, ganito ang reflection natin dyan. Matuto tayong magpatawad. Doon sa mga simple lang sakit na naramdaman o may mga tao parang may sinabi sa iyo na parang hindi nakakatuwa, nasaktan ang puso mo, patawarin mo naman. Amen. Hindi naman umabot sa latigo, hindi naman umabot sa pagkasugat-sugat sa katawan mo, yung naranasan mo. Samantalang ang Panginoon, tadtad ang kanyang katawan na sugat, pero naisip pa rin niya sabihin sa Diyos Ama, Ama, patawarin mo yung gumawa nito sa akin. Amen. Napakagandang mensahe. Amen o? Pangalawa, ito ang pangalawang sinalita ng Panginoon bago siya namatay. Mateo chapter 27 verse 46 at saka Marcos chapter 15 verse 34, nang mag-iikato ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Yan ho ang pinakabigkas niyan sa Hebrew. Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Naunawaan mo ba natin yung salita na yan ng Panginoon? Grabe yung hirap dito ng Panginoon. Yung hirap na nararamdaman niya dito ay magkahalong physical, magkahalong emotional. Bakit to? Yung physical niya dito, sobrang sakit na. Nakita naman natin, balikan natin. Tingnan niyo kung gaano katindi yung sugat na nandyan sa larawan. Yan pag ginamit niyo yung image na yan sa TikTok, hindi yan tatanggapin. Tinanay ko kanina gamitin yan sa TikTok para ilagay yung verse, pati yung image, hindi yan tinatanggap ng TikTok. Bakit to? Parang sa kanila napaka-karumal-dumal na yan. Bawal sa ganyan sa TikTok, yung parang sobrang karumal-dumal na parusa. Tingnan nyo kung gaano kasakit ang sinapit ng Panginoon. Kaya siya, andayin niya dyan, sabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito ang ibig sabihin niya, mga kapatid. Naranasan ng Panginoong Hesus ang lubusang pag-iwan o pagputol ng ugnayan nila ng kanyang ama. Ang pinakamasakit na naranasan ng Panginoon ay hindi yung pisikal na naranasan niya. Yung hagupit, yung latay, yung sugat, naranasan ng Panginoon ay hindi yan ang pinakamasakit. Ang pinakamasakit na naranasan ng Panginoon sa mga panahon na yan ay pinutol ng Panginoon Diyos Ama ang ugnayan nila bilang magtatay. Grabe
Nakakita ka na ba na magtatay? Dinidinay na ng tatay. Sabi ng anak, Ama, anak mo ako. Sabi ng Diyos sa kanya, hindi kita anak. Ganun na ganun ang naranasan ng Panginoon dyan. Sabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Hirap na hirap yung kalooban niya. Dahil siyempre, ang alam ng Panginoong Isus, mahal na mahal siya ng Ama. Dito lang ho, kauna-unahang naranasan ng Panginoon kung gaano katindi ang mawalay sa kanyang Ama. Mga kapatid, mahirap pag nawalay ka sa Diyos. Amen? Napakahirap niyan. Kung physical lang ang naranasan dito ng Panginoon, kaya niya, pero mas malupit yung emotional na naranasan niya. Pangalawang dahilan, sabi dito, inako niya lahat ng kasalanan ng sanlibutan at tinanggap ang galit at puot sa kanya ng Diyos. Isipin niyo kung gaano katindi yung latay na tinanggap niya dahil sa galit at puot ng Diyos na pinapakitang galit na galit ang Diyos sa kasalanan. Amen. Mga kapatid, dahil sa kasalanan natin, kaya grabe yung latay na tinanggap ng Panginoon natin. Hindi dahil sa kasalanan niya, dahil wala naman siyang kasalanan. Kaya sabi ng Panginoon, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit to? Inilagay na sa kanya ng Diyos ang kasalanan ng buong sanlibutan. Para ang sanlibutan ay magkaroon naman ng kaligtasan. Diyos ko, diba? Parang ang lakas, parang sabi niya dito, pasigahuyan, nagpapakita pa rin ito ng pananalig ng Panginoong Hesus sa kanyang Ama. Kaya mo ba natin maniwala pa rin sa Diyos Ama? Kahit ba pagod na tayo, hirap na tayo, kaya pa rin ba natin bigkasin ang pangalan ng Diyos at sabihin sa Kanya, Panginoon, kahit napakahirap ng sitwasyon ko ngayon, tatawag pa rin ako sa iyo, maniniwala pa rin ako sa iyo. Ang Panginoong Hesus, kahit hirap na siya, nakuha pa rin niyang tawagin ng kanyang Ama, pagpapatunay na hindi nawala ang kanyang pananampalataya sa kanyang Ama. Mga kapatid, anong hirap ang nararamdaman mo ngayon? Baka wala pa sa hirap na nararamdaman itong nasa larawan. Diyos ko, nagpapakita pa rin ito ng pananalig ng Panginoong Hesus sa kanyang Ama. Sobrang grabe, naramdaman niya ng Panginoong Hesus na hindi na siya kinakausap ng Ama, wala na sa kanyang presensya ng Ama, pero sabi niya, Diyos ko, ibig sabihin, naniniwala pa rin siya. At hindi kailanman nag-doubt ang Panginoong Hesus sa kanyang Ama, sa ating Diyos Ama. Sumigaw siya ng malakas. Ito ho ay pagpapatunay, o ito ho ang ibig sabihin nito ay upang marinig ng lahat ng tao na naroon na naranasan niya ang pagkawalay o pag-iwan ng Diyos sa kanya para sa ating kaligtasan. Isipin niyo, sumigaw ng malakas si Jesus dyan. At nung sumigaw ng malakas, ang Panginoong Hesus sa kanan ng mga tao naroon, ay may tinatawag siya. Tinatawag niya si Elias, mayroon siyang tinatawag niya ang kanyang tatay, pero ang totoo, sumigaw ng malakas ang Panginoong Hesus para ipaalam sa lahat ng mga taong nandoon na kaya siya nahirapan ay dahil sa kanila, dahil sa atin. Grabe yung dinanas ng Panginoon dyan. At kung tayo ho yan, hindi ka na magbibigkas ng salitang Diyos, o kung magbigkas ka man ng salita ng Diyos, baka laitin mo na at sumpain ng Diyos. Pero ang Panginoong Hesus, nagbigkas pa rin siya ng pananampalataya sa kanyang Ama. Ano ang reflection natin dito? Ito ay katuparan, sabi dito, ito ay katuparan mula sa Awit chapter 22 verse 1. Ganito ang sabi, O Diyos ko, bakit ako binayaan? Masidi ang pagtagoy ko upang ako ay tulungan, ngunit hindi dumarating ang saklolong hinihintay. Isipin nyo, para lang mapulfill itong mensahe na ito sa awit, napakalayo ng agwat niyan sa bagong tipan, pero para mapulfill ho yung prophecy na yan, nangyari ho, binigkas ng Panginoon yung mismong kataga na yan, at ang sabi niya dito, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Walang letra sa Biblia na hindi nangyari at mangyayari, sapagkat mangyayari ang lahat, katulad ng ating nababasa. Ang mensahe ho niyan, hindi pwedeng magsama ang Diyos na banal at ang taong makasalanan. Bakit ho iniwan ng Diyos ang kanyang anak? Dahil inako ni Jesus ang lahat ng kasalanan ng sanlibutan, at dahil doon, nawalay siya ng lubusan sa kanyang Ama, at hindi sila pwedeng magsama. Ulitin ko lang, hindi pwedeng magsama ang Diyos na banal at ang taong makasalanan. Kaya pala ho, nagkaroon tayo ng tagapamagitan dahil nakita ng Panginoong Hesus ang tao sa Diyos napakalayo na. Para mailapit tayo ng Panginoon sa Diyos, sa kanyang Ama, siya na ho ang naglagay ng sarili sa gitna upang magkaroon tayo ng access para ho sa Diyos. Ganun katindi ho. Pangalawa pa lang ho yan. Pangatlong salita. Lucas chapter 23 verse 43, ganito mabasa natin. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Yan ho ang pangatlo. Ano yung una? Patawarin. Pangalawa? Bakit mo ako pinabayaan? Ito ho ang pangatlo.
ngayon di isasama kita sa paraiso. Ano ibig sabihin yan? Nakita natin ho na may dalawa ho siyang kasamang tulisan ng mga makasalanan tao. Yung nasa kanan, siya ho yung makasalanan ho nagsisi. Sabi niya dito, sabi ng makasalanang nasa kanan, Panginoon, isama niyo po ako sa paraiso. Itong statement na ito ng makasalanan ay sinasabi niya dito, Panginoong Hesus, nananalig ako sa iyo. Tinatanggap kita bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas at nung araw na yon, dumating sa buhay niya ang kaligtasan. Kapatid, ito ang larawan na ang Diyos ay hindi mahirap kausap. Sa panahon na ikaw ay may kasalanan, humingi ka ng tawad sa Diyos at patatawarin ka niya agad-agad. Hindi matagal o hindi mahirap kausap ang Diyos. Yung nasa kanan, yung makasalanan nasa kanan nagsisi, subalit itong nasa kaliwa, makasalanang nanuya sa Panginoon. Kaya hindi siya nakatanggap ng kaligtasan. Sinigurado ng Panginoon na may kaligtasan ang mga taong nananalig sa Kanya. Kaya binigkas ng Panginoon yung pangatlong salita ay para siguraduhin sa atin na may kaligtasan ang lahat ng mga mananalig sa Kanya. Ano sabi ng Panginoon? Ngayon di, isasama kita sa paraiso. Mga kapatid, kung ikaw ay isa sa mga nanalig sa Panginoon, sigurado may kaligtasan ka na. Nagdadoubt ka pa ba sa kaligtasan mo? Huwag ka na mag-doubt dahil yung makasalanan, hindi siya nag-alinlangan. At sabi ng Panginoon, ngayon di, isasama kita sa paraiso. Amen o? Ibig sabihin, totoo ang langit. Amen. Hindi drawing ang langit. Hindi katang-isip ang langit, hindi alamat ang langit. Ang sabi ng Panginoon, ngayon di, isasama kita sa paraiso dahil totoo ang paraiso sa langit. Amen. Kaya ni Jesus dalhin ang makasalanan nagsisi sa langit. Ito ang patunay na lahat, kaya nga sabi ng Biblia, kaya naparito ang Panginoon para sa makasalanan. Para sa makasalanan na lalapit at magsisisi ng kanilang mga kasalanan. Amen. Huwag natin maliin yun, Pinapakita dito na kayang patawarin ang anumang kasalanan kapag totoong nagsisi. Yung nasa kanan, totoo ang puso niya magsisi. Hindi niya tinuya si Jesus. Hindi niya sinabing, kung ikaw ang anak ng Diyos, iligtas mo ang sarili mo at iligtas mo rin ako. Bagkus ang sinabi niya, Panginoon, inaamin ko makasalanan ako, hindi ko kayang humarap sa iyo, pero tinatanggap kita, naniniwala akong ikaw ang magliligtas sa akin. Niligtas ho ng Panginoon yung makasalanan nagsisi ng totoo. Kaya ho, ang mensahe natin ito ay para sa akin ho, ang Panginoong Hesus ay may kapangyarihang magligtas ng tao. Amen. Di ba ho, ang Panginoon sa ibang mga reliyon, napakaliit lang ng tingin nila sa Panginoon. Katumbas lang ng kanilang propeta, katumbas lang ng kanilang pari, ng kanilang pastor, ng kanilang ministro. Pero sa atin iba, ang turing natin sa Panginoon ay napakataas. Bakit siya ho ay may kakayanang magligtas ng mga tao sapagkat siya ay Diyos? Amen. Mga kapatid. Pang-apat, Juan chapter 19 verse 26 to 27, ito ang pang-apat. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, Ginang, narito ang iyong anak. Isipin niyo, mamamatay na lang ang Panginoong Jesus, nabanggit pa niya yung salitang ginang. Meron ho yan napakalaking kahulugan. Ito ang sabi sa kasunod. At sinabi sa alagad, narito ang iyong ina, mula noon siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Yung alagad na yan ho ay si Juan, John the Beloved. Yung malapit sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, nung nakita niya ang kanyang nanay, sabi niya, Ginang, narito ang iyong anak. Grabe parang yung statement na yon, isipin niyo mabanggit pa ng Panginoon. Pang-apat na huling wili ka ng Panginoon bago siya namatay, hindi niya nakalimutan yung nanay niya. Ano ibig sabihin po nito? Ang ibig sabihin po niya, nung salitang Ginang, narito ang iyong anak, iniisip pa rin niya ang kapakanan ng kanyang mahal na ina, kaya hinabilin ito sa kanyang alagad. Yan ho ang kahulugan ng mensahe na yan. Nung sinabi ng Panginoon, Ginang, narito ang iyong anak, pinakita ng Panginoon doon ang pangalawa. Sabi dito, kahit nahihirapan na siya, nakita pa rin niya ang hirap na nararamdaman ng iba. Isipin nyo, grabe sabi ng Panginoon, nakita niya yung kanyang nanay. Alam niya, dahil siya ang panganay na anak ni Mary. At mababasa niyo ho dyan, wala na ho ang tatay nila. Di ba ho? Mula ho sa simula, nung ipinanganak si Jesus, wala ka na mababasa patungkol kay Jose. At maaaring marami nagsabi, maaaring patay na si Jose. Kaya nakita ng Panginoon na itong balo niya nanay, na pag namatay pa siya, although meron siyang mga kapatid, pero nakita niyang gusto kong ihabilin ito sa alagad ko na ito na mapagmahal. Mga kapatid, hindi nakalimutan ng Panginoon yung nanay na nagdalang tao sa kanya. Para sa atin, ito ang mensahe niyan, mahalin natin ang ating mga magulang. Amen po.
Saka huli-huli ang panahon na sandali sinalita ng Panginoon yung about sa kanyang magulang para i-impart sa atin, para sabihin sa atin, mga anak, mahalin ninyo ang inyong mga magulang. Isipin nyo, nag-preach pa siya ng ganun. Kahit napakaikli, nagpaalala siyang napakahalaga na minamahal natin ang ating mga magulang. At isipin natin ang kapakanan din ng iba. Isipin nyo, nahihirapan na siya, ang iniisip pa rin niya, yung concern pa rin niya, yung kapakanan ng iba, hindi na sa kanya. Grabe, anong isip yun? Napaka-extraordinary nun. Okay, panglima na. Okay, ito malapit na tayo. Ang panglima muna, huling sinalita ng Panginoon ay ito naman. John chapter 19 verse 28. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. Alam naman natin yung senaryo dyan, nung sinabi ng Panginoon, nauuhaw ako, narinig ng mga tao, mga kawal, anong ginawa sa kanya? Di ba kung pinainom siya, pero imbis na tubig ang ibigay sa kanya, ay alak ang binigay sa kanya. Ang ibig sabihin niyan, yung mensahe niya, napakaikling mensahe niyan, ito ay katuparan ng hula na nakasaad sa kasulatan. So pinapakita dito na yung yung panlimang sinabi sa salita ng Panginoong Hesus ay para ipakita sa atin na napakahalaga na sinusunod natin ang mga sinasabi sa Biblia. Okay. Awit chapter 69 verse 21. Sa halip na pagkain ng ako'y magutom, ang dulot sa akin mabagsik na lason. Suka at di tubig ang pinainom. Alak. Ibig sabihin, yung awit 69:21 nangyayari, nagaganap ng panahon na nandun ang Panginoong Hesus sa krus. Bakit po? Ulitin ko lang, walang sinalita sa Biblia na hindi pwede mangyari sapagkat ang lahat na nakasulat sa salita ng Diyos ay magaganap. Isipin nyo kung nakalimutan ng Panginoon yan. Di sana hindi nangyari itong awit 69 verse 21. Pero dahil nakasulat na itala na sa Biblia, kailangan mangyari sapagkat lahat na nakasulat sa salita ng Diyos ay makapangyarihan. Amen. Ito ay katuparan na nakasaad sa kasulatan at ang mensahe niyan sa atin, lahat ng kasulatan na nakasaad sa Biblia ay kailangang maganap. May kapangyarihan. Amen o. Pang-anim. Mabilis lang. Okay, pang-anim na ho tayo. Pang-anim na huling sinalita ng Panginoong Hesus bago siya mamatay ay sa Lucas chapter 23, verse 46. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nanagot ang kanyang hininga. Naunawaan ba natin yung sinasabi dyan? Ito ang ibig sabihin yan. Nung sinabi ng Panginoong Hesus, Ama, sa mga kamay mo ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu, pinapaalala sa atin ng Panginoon na babalik ang ating espiritu sa Diyos na nagbigay nito. Ayon ho yan sa mga ngaral, chapter 12, verse 7. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang ating katawan lupa at ang ating espiritu ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Babalik sa Diyos ang ating espiritu dahil bakit to? Galing sa Diyos ang ating mga espiritu. Kaya yung buhay na meron ka, kapatid, hindi pwede tayong magyabang sa Diyos kasi bakit? Kung galing yan sa Kanya, kung siya nagbigay niyan, anytime pwede niya yung kunin, pwede niya yung ibalik sa Kanya. Kaya mo napaka-bless natin dahil natuto tayong magpakababa sa Diyos dahil alam natin yung buhay na meron tayo ay galing lahat sa Diyos. Babalik sa Diyos ang ating espiritu sapagkat siya ang nagbigay nito. Kusang ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay bilang handog at ito'y tinanggap ng Diyos. Amen. Nangangahulugan ito ng lubos na pagtitiwala ng Panginoon sa kanyang Ama. Nung bago namatay ang Panginoong Hesus, binigkas pa niya at pinakita niya sa mga tao at sa lahat ng mga nandoon na kahit mamamatay na siya, hindi siya nawala ng tiwala sa Diyos. Bakit to? Sabi niya, sa iyong mga kamay, ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Grabe pa rin yung tiwala niya sa Diyos Ama. Mga kapatid, sa buhay natin, sa panahon na tayo ay may mga case na parang tayo ay hirap na, gayahin natin ang Panginoong Hesus. Huwag na huwag mawawala ng tiwala sa Diyos. Amen. Amen. Okay? Kahit anong hirap ng ating pinagdaraanan, huwag tayong mawalan ng pananalig sa Diyos. Yan mismo yung conclusion natin dyan. Okay, last. Ito ang panghuli. Juan chapter 19 verse 30, ito ang sabi, nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi, naganap na. Iniyukyuk niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. It is finished. Sabi ng Panginoon, naganap na, natapos na. Ano ang mga tinapos ng Panginoon sa krus? Sabi dito, ipinahayag na mensaheng ito ng Panginoong Hesus
na natapos na lahat ng pinagagawa sa kanya ng Ama. Sino ho dito makakasagot kung ano yung pinaka-main na reason kung bakit pinadala ng Diyos Ama ang kanyang anak? Amen? Ito ho. Una, sabi dito ho ay para ipaako, ang pag-ako sa kaparusahan ng kasalanan. Tandaan nyo, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan at inako yan ng Panginoong Hesus. Para tayo mananalig sa Kanya, hindi na makaranas ng kamatayang walang hanggan. Mga kapatid, ang pinaka-mission ng Panginoon ay para iligtas tayo. Kaya sabi ng Panginoon, nung matapos na, nung mamamatay na siya, sabi niya, naganap na. Naganap na niya ang utos ng Diyos Ama na akuin niya lahat ng kasalanan ng sanlibutan upang ang mga taong tatanggap sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tapos na ang mission niya sa pagtubos at pagligtas ng sangkatauhan mula sa kaparusahang walang hanggan, bunga ng kasalanan tungo sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Siguro ho, nung time na yon, nung narinig natin yun sa harapan ng Panginoon, nung kung tayo nandun sa harapan niya, wala lang sa atin yun. Pero grabe pala ang impact nito sa panahon natin. Huwag tayong susuko hanggat hindi natin natatapos ang mission natin. Mga kapatid, dito na yung huli. At gustong ipahayag na mensaheng ito sa atin na huwag tayong susuko hanggat hindi natin natatapos ang misyon na ibinigay sa atin. Amen po ba? Ramdam mo ba sa sarili mo may misyon na ibinigay sa iyo ang Diyos? Huwag ka susuko. Pastor, ang hirap na ng buhay. Huwag ka susuko. Si Jesus, hindi siya sumuko hanggat hindi niya tinatapos at natatapos ang kanyang misyon. Pangalawa, tapusin natin ang layunin ng Diyos sa ating buhay. May purpose ang Diyos kung bakit buhay pa tayo. At dapat alam natin yun. At pag once na nalaman mo ang purpose mo sa buhay mo, ng Diyos sa buhay mo, gawin mo. Okay, last, tapusin at ganapin natin ang misyon na ibinigay ng Panginoong Hesus sa atin. Alam naman natin ang misyon na inilagay sa atin ng Panginoon, go and make disciple. Humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa, hindi yan magbabago. Hanggat buhay ka, inuutusan ka ng Panginoon na humayo at ipangaral ang mabuting balita patungkol kay Jesus. Paalala, bago tayo mag-pray, matinding sakripisyo ang ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin. Huwag naman sana natin baliwalain. Maraming mga Kristiyano, tinanggap nila si Jesus, pero hindi ho nagre-rema sa kanila yung mensahe ng Diyos. Bakit kaya ganun o? Matindi ang sakripisyo ang ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin. Sana ho ganun din katindi yung ating pagtugon sa Kanya. Amen o? Ganito sabi sa Isaiah 53 verse 5, dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayo daw ho ay pinagpala ng Diyos dahil sa kay Jesus. Amen. Isipin niyo ho, siya ho ang binugbog, tayo ho ay napabuti. Siya ho ay nawalay sa Diyos Ama, tayo naman ho ay inampun ng Diyos. Grabe siya ay nasaktan, tayo ay gumaling. Lahat na masasama tinanggap ni Jesus para lahat ng mga mabuti mapapunta sa atin. Grabe yung sakripisyo ng Panginoon, pero maraming mga tao, binabaliwala nila, walang sense sa kanila yung pagkapako sa krus. Tingnan nyo, sa mga susunod na araw, may makikita na naman kayo, papaluin nila ang kanilang mga sarili. Sabi ng Panginoon, tapos na! Kaya mga Christian, hindi tayo mga born again Christian, hindi na tayo nagpepenitensya. Hindi na natin pinapalo ang ating mga sarili dahil pinalo na si Jesus. Amen. Amen. Baka may isa tayong kapatiran, naglululuhod. Naglagay ng pako, sinaktan ang sarili. Pagkalinggo, may magamo ka. Nagpenitensya po ako. Bakit kapatid? Gusto kong iparamdam sa Panginoon Jesus na mahal ko siya. Hindi mo kaya. Si Jesus lang ang kaya magpakita sa iyong mahal ka niya. Dahil hindi lang ba siya nabugbog, hindi lang basta siya nasaktan, siya ay namatay para sa iyo. Kaya mo bang mamatay? Wala naman nagpipenitensya na matay. Meron mo ba? Okay, ulitin ko lang ha. Tandaan na sabi ng Biblia, inalay ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay para sa atin. 1 John chapter 3 verse 16. Dito natin makikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Yan ang tunay na pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig ay hindi sinasalita, ginagawa. Ang sabi ng Panginoong Hesus, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Hindi nagsalita ang Diyos, nagpadala ang Diyos ng anak. Hindi nagsalita ang anak para lang sabihin, mahal niya tayo, namatay siya sa krus para patunayan na totoo ang pag-ibig niya sa atin. Ang tanong mo sa atin, kaya mo ba natin mamatay sa pananampalataya kay Jesus? Kaya mo ba natin? Mamaya ka, pagdating ng tribulation, pagdating ng matinding kahirapan, na lahat ng mga Kristiyano papatayin, pupugutan, baka isa ka sa tatakbo at sasabihin, hindi ko kilala si Jesus. Kapatid, alalahanin mo namatay si Jesus sa'yo, dapat mamatay din tayo para kay Kristo. Amen. Hamon. Yan.
ialay din natin ang ating buhay sa Panginoong Hesus at sa ating mga kapatid. Kung inialay ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay para sa atin, at tugon natin mga kapatid sa hamon, ay ialay din natin ang ating buhay para sa Kanya. At syempre, dahil ang Diyos, ang Panginoong Hesus ay nasa langit na, sinasabi ng Panginoong Hesus dito, anak, yung gagawin mo sa akin ay gawin mo sa iyong mga kapatid. Ganito ang sabi niya sa 1 John chapter 3 verse 16. Dapat din nating ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Kung talagang mahal mo ang Diyos, mahalin mo yung katabi mo. Dahil yung katabi mo, nire-represent niya si Jesus. Amen ho ba? Kaya mo ba natin mahalin yung katabi natin, yung mga kapatid natin? May mga kahinaan yan, may mga kahinaan tayo, pero kailangan natin mahalin yan dahil utos na Jesus yan sa atin. Amen ho? Mga kapatid, ito ang mensahe ng Panginoong Jesus sa gabing ito. Yan ho, ang 7 huling wika ng Panginoong Jesus bago siya namatay. Palapakan ho natin ang Panginoon sa oras nito. Tayo ho, tumayo, at minsan pa po tayo ay manalangin. Hallelujah. Panginoon,